Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ang gagawin natin ay gagawa tayo ng dynamic blocks, which is very useful sa paggawa natin ng ating mga floor plans. So, ang gagawin nating dynamic block ngayon is yung pintuan. Okay? So, for that, we will be doing a rectangle lang muna. Ito yung gagawin nating hamba. So, yung size ng hamba natin is 50 mm yung width, and then 100 mm yung height. So, yan yung ating door jamb. Pero yung hamba natin is hindi naman ganyan diretso, di ba? So, meron siyang notch dito na konti. So, ang gagawin natin dyan is i-explode natin to like this, explode. And then, gagawa tayo ng line dito. Sabihin natin sa gitna na lang. Yan. Kahit saan yan. Hanggang sa lumagpas dun sa gitna ng isa. And then, click nyo yan. Okay? And then, iti-trim na lang natin siya. Trim, click yan. Click dito, click dito. Okay. And then, the next one that we will be doing is gagawin natin tong polyline. So, gagawin natin is p-edit. Yan. And then, click natin tong isa. Tatanungin niya kung gusto nyo siyang gawing polyline. So, click yes or Y. And then, click nyo yung join. And then, select natin yung mga objects. And then, spacebar. And then, tatanungin nyo ulit kung magjo-join ulit kayo or hindi. Or ano. So, escape nyo lang yan. And then, gawa na yung ating polyline na hamba. Ngayon, yung ating pintuan, yung mismong nagsiswing, okay, ay sabihin natin mga 900 mm ang kanyang haba. So, gawa tayo ng rectangle. Click tayo dyan. And then, yung haba niya is 900. Tab. And then, yung thickness niya is 50. And then, click enter. Okay, so meron na kayong isang side ng ating pintuan. Ngayon, etong ginawa nating hamba, pwede na lang natin yan i-mirror. So, na yung middle niya. Iyon. So, mirror yan. Click yung F8 para diretso siya. Then, no. So, yan na yung ating pintuan. Ngayon, gawan natin ng yung nakabukas na symbol niya. And then, circle. Click here and then click dun sa dulo dito. Tapos ang gagawin na lang natin is i-trim natin yung mga excess na parts. Yan. Okay, so meron na tayong pintuan. Ngayon, maglalagay tayo dito ng wipeout niya para later on, pag nilagay nyo sa may wall is hindi na makikita yung wall or may erase yung wall na paglalagyan ninyo. So, hanapin nyo siya dito sa may annotate and then itong wipeout na to. Wipeout. Then, click nyo dyan, dito sa dulo, dyan, at saka dyan, and then click space para matapos. And then, ito na yung wipeout natin. Pero, yung wipeout na to, nasa taas siya ng ating drawing. So, hindi nyo makikita, kaya hindi nyo naman nakikita yung ating pintuan. So, ang gawin natin dyan is ilalagay natin siya sa likod. Right click nyo yung object and then draw order and then send to back. So, yan na yan. Pero, ayaw nating may line yan, di ba? So, ang gagawin natin, punta tayo ng or i-key in natin yung wipeout. Yan. And then wipeout frame. So, by default, naka 1 yan. So, ibig sabihin, pag 1 is on yung kanyang frame. Pero pag 0 yung nilagay niya dyan, mabawala yung frame niya. Okay? So, regenerate lang natin. So, yan yun. So, pero, pag sakto yung ating wipeout dyan, is hindi lalabas pa rin yung ating line doon later. Tulad nito. Pag nilagay ko dito, tapos in-offset ko siya ng 100. Yan. And then, pag minove ko siya, okay, minove ko sila lahat, meron pa rin yung line na yan. Hindi siya namawala. Or kahit nasabihin natin
is bring to front natin siya, hindi nawawala yung wipeout na yon. So, ang gagawin natin dyan is i-move natin to ng 10. Ito din ng 10. Dito din sa taas ng 10. So, nakikita nyo, unti-unti na siyang nawawala. Nawawala yung line na yun. Ayan. So, nawala yung line. So, i-resign muna natin to kasi hindi natin yan kailangan sa ating dynamic block. Okay? Dito, sa paggawa ng dynamic block na to, click nyo lang yung sa insert and then create block. Okay? And then, lalagyan natin yung name na dynamic door block. Okay? So, naka-specify on screen to. Unclick lang naman muna natin yan. Pick points natin. Pick yung points natin. Dulo na yan. And then, click natin tong open in block editor. But, nagtatanong dito, no object selected. Kaya, magsiselect tayo ng objects. Click, select objects na yan. Then, siselect natin silang lahat. And then, spacebar. Ayan, and then, click OK. Lalabas tayo. Pupunta tayo dun sa block editor. Ngayon, dito sa block editor, may nakalimutan ako ilagay dito. Gagawa tayo ng ating door handle. So, lagay natin to. Another one. Ganyan. And then, circle natin siya. And then, move natin to. Ayaw mag-quadrant. Kung ayaw mag-quadrant, puntahan natin tong part na to. And then, ayan, click natin yung quadrant. Then, from there, meron na tayo dyan. So, ganyan na lang. And then, erase na lang natin yung mga excess dyan. Okay. Then, from here, okay. Ito, pwede natin gawing block. So, click tayo ng block dito. Create block. Kaya na yung mag-block. So, hindi siya pwedeng gawing block pag nandun sa loob ng block. So, bear in mind on that. So, ang gagawin lang natin is mirror na lang natin ito. Dito. Mirror. Ito, mirror. Click here and here. No. And then, move natin to. Itong lahat ng yan, move natin yan dito. Yan. So, meron na kayong pintuan ngayon. Okay? So, ang gagawin natin dito is, kailangan natin siyang yung nag-move. So, gagawin natin dyan, maglagay tayo ng parameters niya. Ito, linear parameters nito. Dito, hanggang doon. Distance 1. And then, isa pa. Dito naman, kasi gusto nating palakihin ito. Okay? So, kung saan nyo siya kukunin later on, pag ganun, pupunta doon. Pag ganun, papunta dito. Okay? And then, click nyo yung distance na yan. And then, open natin yung properties natin. So, from that properties, ito siya. Pwede din natin siya ilagay dito. Ayan. From that properties, palitan natin yung number of grapes niya ng 2. So, isa. Pag pinalitan nyo ng isa, nagiging ganyan, no? Nagiging isa lang yung arrow niya. Okay? So, kung saan nyo siya sinimulan pupunta doon, yun yung kukunin niyang arrow. Pagano'n sa kapaganon din yung isa. Okay? So, and then from here, kailangan natin maglagay ng kanyang door number. So, maglagay tayo ng circle dito. Okay. Move natin siya ng konti. And then, punta tayo ng insert, itong define attributes na to. Okay. And then, tag natin is D1. And then, yung prompt natin is enter door type. And then, default natin is D1. Justification natin, lagay natin ng middle center. And then,
yung text style natin, hindi natin napalitan, pero lagyan na lang natin, annotative natin to, and then palitan natin to ng 100. Okay, and then rotation, wala na, and then click OK. And then i-center natin siya dito, click there. Okay, so yan na yung ating door number. Oh, okay? And then, ang gagawin naman natin ngayon ay hahatakay natin to. So, ang lalagyan natin dyan is actions. And then, punta kayo ng stretch. Okay? And then, sasabihin niya, tatanungin niya kung ano yung parameter na isa-select nyo. So, alin dito sa dalawa. So, dito muna tayo sa isa. And then, tatanong siya ng specific na parameter point. So, ito yung parameter point na yon. Itong point na yan. Yan. And then, magtatanong siya na maglagay ka ng ng stretch frame mo. Ibig sabihin yung frame na yon, dun lang yung mai-stretch niya. Okay, ganyan yung itsura nun. Okay? And then siselect natin yung mga objects na kasama dun sa stretch. So ito siya. Yan. So pero itong linya na to, itong door swing na yan, i-deselect natin yan. So ang gawin natin, shift select lang. Deselected na siya. And then, spacebar para matapos. So, meron ka ng stretch command doon. Okay? The next one is yung ito naman dito sa kabila. So, dito, kuha din tayo ng action natin na stretch. Select natin yung parameter and then yung parameter point. And then, gagawa tayo ng rectangle dito sa baba nito. Kasi yung part na yung hahatakin natin is yung hamba. And then select natin ito, tapos ito. Okay, and then select spacebar. So, paano natin makita kung tama tayo? Punta tayo dun sa may block editor and then test block. Pag tinest yung block na to, meron siya dapat ganyan. Nahatak siya. Then lumalapad din to. Okay, pero hindi pa natin nagawa na lumalaki yan. So, balik tayo doon. Close natin yung block na yan. Ngayon, gagawin natin tong lumalaki. So, action natin scale. Select natin tong parameter na yan. And then, select natin tong dalawang to. Then, spacebar. And then, test natin yung block kung lumalaki na siya. Yan. So, lumalaki na siya ganun. Okay. Then, close natin to. And then, the next na gagawin natin naman is yung ma-flip natin siya. For us to do that, gawa muna tayo ng line dito sa pinakagitna niya, ganyan. Kasi magagamit natin yan later on. And then, click natin yung parameters. Itong parameter, flip parameter na to. Click natin yan. And then, here, baba, tapos taas, and then lagay nyo dito yung flip state 1 nyo. Yan siya. And then, another one na flip command, dito naman sa kabila. Asan na yan? Flip command, dito naman, papunta doon, and then lagay nyo dito. Okay? And then, from there, gawa tayo ng actions natin na flip. Itong flip action na yan. Flip 1, and then select nyo lahat. Spacebar, and then flip again, flip state 1 kasama yung okay, so ito flip natin, flip state 1 and then select all natin siya, and then test block natin. Then, pag-click nyo dyan, meron ng parameters na ganyan na tumataas, baba, gumigilid-gilid na ganun. Okay? And then, close natin yan. Ngayon, hindi na natin kailangan tong line na yan. Erase natin yan. And then, another one na gagawin natin is, gagawa tayo ng alignment na alignment na tool na to. So, itong alignment na yan, and then, gawin nating
Ano kayo, maglagay kayo ng word na M2P spacebar and then midpoint ng dalawang point kasi yun. Midpoint of 2 points. Click mo yan and then click mo to and then ganyan siya. Dapat pababa yung ating arrow. So, tama. Pababa yung arrow natin. And then, okay na yan. And then, close block editor na natin. Save natin yan. Then, so, nakita nyo, wala yung name niya. Ang gawin lang natin, delete natin ulit yan. And then, insert natin siya dito. Yan. So, tatanong siya ng door 1 pa rin yan. Okay. Then, kung gusto nyo, magkaiba na naman yung size ng isa. Yan. Ito naman is door 2 or D2. Okay. And then, ito is yung parameters nito. Sabihin natin nasa 1,000 yung kanyang size. Yan siya. D2. Okay. So, ganyan gumawa ng ating dynamic block. Ngayon, i-test natin kung nag-a-align yung ating pintuan. So, close tanggalin natin yung ortho mode niya and then gawa tayo ng line na ganito. Okay? And then dapat pala siya polygon siya or polyline. And then, offset natin to ng 100. Yan. And then, select natin to. Kunin nyo dito sa may alignment niya. Supposedly, dapat nag-align yan. Yan. So, kung nakikita nyo may line pa rin dyan, ang gawin niyo is palitan nyo ng draw order niya, bring to front. So, nawawala na yung ating wall doon. Okay? So, yung isa naman na command, papalitan natin tong D1 na to kasi yung letter na yan kasi kanina hindi natin siya napalitan. So, ang gagawin muna natin para mapalitan natin yan at hindi siya nagtitwist, punta tayo dun sa annotate and then dito sa multiline tool, text pala, click natin yan, text style na yan, and then mag-add tayo ng new text style. Okay, style. Sabihin natin yung style niya is 100 kasi gusto kong gumawa ng text style based on their sizes. So 100 is 100 yung size niya. Click OK and then yung 100 na yan, 100 yung height natin. Okay? And then click nyo tong annotative and then match orientation to layout. Okay. Kailangan nyo i-click to para hindi mag-rotate yung inyong mga letters. And then click apply, then close. Okay, and then from here, i-block edit natin. Punta tayo ng insert, block editor. Okay, then click OK. And then itong attributes na yan, delete natin yan, gawa ulit tayo ng ating attributes. Ito, sa insert and define attributes. And then tag natin ng D1, and then enter door type. And then default niya is D1, then left, middle, center, and then annotative 100, and then click OK na yan. And then click nyo dito sa gitna, yan. And then subukan natin kung talagang nagaano siya. Hindi na horizontal pa rin yung line niya. So i-rotate natin siya. I-click nyo lang kung kahit saan dyan. So kahit na i-rotate nyo siyang ganyan, naka-horizontal pa rin yung kanyang yung kanyang orientation. So, i-close natin yan para makita nyo na kung ano yung sinasabi ko. So, ganoon pa rin siya. So, kahit na i-copy natin to, okay, click natin to. I-copy natin to. Okay. And then, click natin to. Click natin dyan. And then, i-align natin itong ganyan. And then, itong isa, i-align natin siyang ganito. Ayan. Kaya nakita nyo, yung door 1 niya, yung letterings niya is ganun pa rin. Okay? One way na
gagamit natin yan is through dun sa paggawa ng ating column callouts. So, meron tayong circle dyan, and then we have yung line natin. Okay, yung line na yan. And then eto, click nyo yan, and then click nyo yung B para mag-block, and then column call out. Okay, and then pick points, pick na lang natin dito, and then okay na, may object na dyan, and then open natin sa block editor, click OK. Okay, and then from there, pwede ulit tayo gumawa ng ating multiline text. Ngayon naman ang size niya is 200 naman. So, 200 yung style name natin. From there, 200 yung size niya, and then nakaklik na yung size dyan. Okay lang yan. And then, click apply, and then close. Close, and then punta tayo sa insert. Gawa tayo ng attributes, and then lagay natin yung A lang muna, and then enter. Dito sa prompt, enter grid. Okay, and then letter A din ulit dyan. Yung justification natin will be middle center. Text style natin 200, additive. Okay, click OK. And then select natin dito. So, yan yung A natin. Medyo maliit yata. Malaki yata. Okay, so ganyan na lang. Click natin tong line na to. Extend natin dyan. Okay. And then tong line na to, okay, kahit napalitin mo yan, ang pwede natin gawin dyan ngayon is kuha tayo ng linear parameters natin. Click natin dyan. Saka dyan, yan. And then, gawa tayo ng stretch action. Stretch. Click here, and then there. And then, click nyo yan. And then, select yan. Then, spacebar, and then close editor. Save na lang natin yan. Then, meron na tayong ganyan. So, wala na naman yung letters niya. So, delete natin ulit siya, and then i-insert natin dito. Ayan. So, magtatanong siya ng letters. So, click OK. And then, kung i-copy nyo siya, is ng maramihan. Ayan. Yan, 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 yan. Okay. And then, pag click nyo siya, pwede nyo siyang palatan agad-agad ng B, C, D, E, and then F. And then, pag kinapi nyo to, tapos copy rotate natin, or rotate lang natin, and then i-click, and then copy natin, i-click natin yung C na command, ganyan. So, nakita nyo, hindi na siya nag-rotate na ganun. Hindi na siya nag-align dun sa mismong pinag-rotatean natin. So, ganyan siya. And then. So, ito papalitan natin ng 1, 2, 3, and then 4. So, yan. Ganyan gumawa ng ating grid line. Pero, paano kung, sir, gusto kong palitan na iba yung kulay nito at saka iba yung kanyang line type. So, ang gagawin nyo is click nyo to, and then BE or B-edit, click nyo yan, and then okay, and then click nyo to, papalitan nyo ng kulay. Sabihin natin 0.05, and then yung kanyang yung kanyang line type is hanap tayo ng center line. Ito center na yan. Okay. Then, meron na yan. Naka-load na siya. Then, click OK. And then, papalitan natin to center. Okay, may center na yan. Kaso, maliit siya. So, ang gawin natin, kuha tayo dun sa properties. Click nyo yung properties. Or, meron na kasi dito yung properties. Okay lang din yan. Click nyo yan. And then, yung line type scale niya is pwede nyo palitan ng 10. Ayan, lumalaki na siya. So, click yung ating close block editor, and then save changes. So, yan na yung line natin. Okay? Nakalimutan ko siyang palitan ng kulay. So, block edit ulit. Then, click OK. And then, click natin to. Punta ka ng home tab. Palitan nyo ng kulay na itong part na to. Ito, ayan. And close natin yan. Save changes. Ayan na yung ating line na
yung grid line natin. Okay, so dyan na lang muna yung ating discussion for today. So I hope we can have a discussion on the further sa in sa mga susunod nating mga videos. Salamat and have a good day everyone.